Humihingi ng aming opinyon si Franz patungkol sa isang property. Ayon kay Franz, ang tatay daw niya ay binigyan ng kanyang lolo ng isang lupain. Ang kanyang lolo ay namatay na. Subalit bago daw ito nangyari, ibinigay na daw ng lolo niya sa kanyang ama ang titulo sa lupa. Subalit ang tatay niya ay hindi na ilipat ang titulo ng lupa sa kanyang pangalan. Ngayong mahina na ang tatay ni Franz, ang mga kapatid ng kanyang tatay ay hinihingi na ang kabahagi ng property mula sa kanila. Sinabi sa kanya ng kapatid ng kanyang tatay na oras na lumisan ang kanyang ama ay kukunin nila ang property mula sa kanila. Sinabi rin ng kapatid ng kanyang ama na kaya nilang gawin ito dahil ang nanay daw ni Franz ay walang karapatan sa nasabing property. Ayon kay Franz, buhay pa raw ang kanyang lola. Nais niyang malaman ano ang karapatan nila magkakapatid sa nasabing property. Franz, ang dapat na gawin ng mga tagapagmanang tulad mo ng iyong mga kamag-anak ay mag-settle muna ng estate ng inyong lolo. Kayo ng inyong mga tiyuhin at tiyahin ay dapat na isettle ang ari-arian o estate ng iyong lolo sa ilalim ng Section 1, Rule 74 ng ating Rules of Court na nagsasabing kung ang namatay ay walang pagkakautang at ang kanyang mga tagapagmana ay mga nasa tamang edad na o ang mga menor de edad naman ay may mga legal guardians, maaari nilang paghati-hatian ang pag-aari ng namatay kahit walang letters of administration. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng isang public instrument o kasulatan na maaari nilang iparehistro sa Office of the Register of Deeds. Kung may mga kumukontra naman sa partition o hatian na napagkasunduan, maaari kayong magsampa ng kaso sa korte para sa partition. Mahalagang tandaan, sang-ayon nga sa desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Carvajal versus Court of Appeals, hanggat walang project of partition na nagaganap sa iniwang ari-arian ng yumao, wala ni isa sa mga tagapagmana na maaaring magsabing kanya ang isang bahagi ng ari-arian o property. Kahit pa magkaroon ng kasunduan ng dalawang tagapagmana tungkol sa bentahan sa parte nila sa mana, ito ay hindi pinapayagan sa ating batas hanggat walang partition na nagaganap o settlement ng estate na aprobado sa ilalim ng ating batas. Habang wala pang settlement na estate, magiging co-owner ang lahat ng tagapagmana sa iniwang property ng namatay. Dito rin mahalaga ang sukat ng lupa. Ito ba ay malaki upang masubdivide nang sa gayon ay magkaroon kayo ng kanya-kanyang titulo? Pinapayagan ba ito ng lugar, subdivision o village kung saan nandun ang property na isubdivide ng lupa kung sakali? Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa newscenterptv4@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.